At sabi mo, kung walang magiging alternative dyan, pupunta yan sa mga tulpo. Yeah. No? Dahil may brand eh. Ang pupuntahan yan, sino ba yung brand na tingin nila ay bumabanat sa mga institusyon na hindi sila dinadala at sasamahan sila sa kalsada. No? Kaya ang lakas ng tulpo brand, ipatulpo mo. Diba? Grabe no, kasi ang labanan ngayon for number 1 na, Erwin. Number 1 and number 2, parehas tulpo. Diba? Grabe, I mean like, so hindi lang T3, ang laban natin, sino sa kanila mag-number 1? Number 1. Oh, I mean, yun na this is sibling, may insane, sibling. man. Ano na. Like, this Imagine is mo, for insane. the first time in history, 3 magkakapatid na T3, Tapos, 1 or 2 of them ay viable for the president. For the president. Ikaw, how do you see that going? Hindi, ito din yung sinasabi ko kay Richard naman. Small R. Kay small R. Yung sa observation ko sa progressive movement. Kasi, di ba, pag progressive, di ba, kasama dyan yung mga pro-labor, Right. mga labor unions, mga ano. Pero bakit sa ngayon, lumalabas na, kung titignan mo, yung mga pro-labor, yung mga ordinaryong manggagawa, ang mas nag-aapila is yung style ni Tulfo. Correct. Di ba? Yun ang napapansin ko din na maybe yung mga old style na like yung mga rally and yung mga picket, mga ganon. Of course, may ganon pa din. Hindi naman mawawala yun. You keep that, but you pero innovate on that. Yo. tignan mo yung ginagawa nila Tulfo na diretso na-actionan. Kasi yung audience nila is mga security guard, Right. mga OFW, mga factory workers na below minimum wage. Right. Which is yun yung traditionally na dapat naliligawan nung progressive, nung pro-labor na movement na pupunta sa mga Tulfo. Kaya, di ba nabanggit ko sa'yo, yung TikToker na lumalakas ngayon, yung Eli San Fernando, na kung titignan mo yung ano niya, content niya, akala ko nung una, DDS, akala ko kakamping. Yun pala, pro-labor. Pero Yeah. pro-labor siya, pero ang style niya is more Tulfo style, Yeah. na medyo Banat-banat. medyo banat-banat, medyo may Nagmumura konting din mura, siya. Bardagulan. Bardagulan. Yeah, Bardagulan. Which is, kumbaga, hinaano mo sa panahon ngayon, kasi that's the language that people, the masses now understand. Shoutout naman pala kay Sir OG Diaz. May message siya kanina sa akin. Anong tawag? Go. Kasi speaking of Chika mo Bardagulan. na. Oo, hindi yun. So, Chika, yun yung, Sir OG. I think yun yung, Yan ang OG. Yan ang OG talaga. yeah, I think yun yung lesson Yeah. sa progressive movement Correct, na correct. dapat tignan din. Kasi yun yung audience eh. Paano yung nito, yung mga kliyente nito, yung kanilang market, ay yung dapat market ng progressive movement. Yun nga Hindi eh. yung mga galit sa mga weak institutions. And Diba? weak At, leaders not fighting for them enough. Oh, Yes. yung mga greedy corporations, Yes. greedy ano. Tapos ang Oo. projection nila, sila yung sila yung solusyon, no? At dapat magkaroon ng Sumbong mo. introspection ng progressive movement. Right. No? Ano yung maling ginagawa natin? Ano yung dapat nating i-strengthen sa ating narrative? Dahil itong mga issues na ito ay issues natin. Diba? Mga institusyon which is not delivering the goods para sa karaniwang tao, para sa mga mahihirap. No? So yun yung, bakit hindi sila? Pero bakit nga, Ronald? Because we're not Bardagulan enough, because we're not spontaneous enough, masyadong maraming moral suasion, kulang sa, palapan. It could be all of the above. Mm, Usually kasi we speak above their heads. yun nga. No, we talk about platforms, principles, values. Ang Ideological hinahanap nila debates. ay quick solutions. Mm. No, yun ang hinahanap nila. Ang hinahanap Straight to nila the point. The ay internet age, yun ang ano yes, eh. yung quick katabi ano eh. nila ipaglalaban sila. Oh. Diba? Yun yung and who can speak their language. No, hindi pwedeng doctorate yung language or masteral, no? Kinakailangan yung sa kalsada. At yun yung Pero hindi naman tayo pwede maging palamura, di ba? I mean, we wanna be... Yes, Pwede. si Tulfo naman, di naman pala mura masyado. In fairness, diba? si Tulfo, Sir hindi Rafi. naman. Oo. Si Bitag, medyo iba si Bitag. Oo. Iba si Erwin. Oh, si Erwin interesting Oo. kasi very malumanay Mas si formal, Erwin. mas ano, Pero diba? Pero ganun Pero pa rin yung appeal. minumura niya mga generals. Oh. Minumura niya Yeah, mga police. once in No? a Hindi, while. ang tanong ko din dyan, small R, is Mm. bakit pag Good. yung... Boss, okay ba ako? Nee, go lang. Bakit Okay pag ba yung isang manggagawa, inaabuso, ang unang tatakbo sa isip niya na lapitan is mga Tulfo. Bakit hindi yung mga grupo na dapat yung concern nila yung, 'di ba? Kung ako yung manggagawa, below minimum ako, inaabuso ko ng amo ko, ang una at top of mind ko na tatakbuhan, tatakbo ko sa studio ni Tulfo, magreklamo ko. Para yun yung tignan ng progressive. Pero Di ba Mark, dapat sa I amin wanna push lumalapit? back on that. I completely agree with you. But I wanna push back in the sense that baka yung iba tumutulong din at maraming tinitulong, hindi lang nila pinapublicize masyado. Which is my point, Ronald. Medyo kailangan siguro medyo shameless ng konti siguro yung left. Kasi, Ano tayo? Anti-epal tayo yun eh. nga eh. Pero, Oo.
hindi In maiwasan. the internet age eh. Pero epal is the name of the game. Kung Just do it social well. media is Ayun epal, na eh. You just epal have to do it overloaded. right. Kung wala siya sa social media, it never happened. Yun. Exactly. Never happened. That's my point. That's my point na parang, I know na ayaw natin So we ng agree on something? Ayun na. No. I mean, epal naman tayong lahat in our own ways. But people have to understand, if we don't epal, the wrong people will epal. If we don't epal it in our way, Sila ang it will be agaw. the wrong kind of Ikaw epal. si Richard Ray Darren, if you don't epal, the wrong people will Will epal. epal. Kaya, you go to the right people, the conyotics, the palaban, patalsikin, yung mga But could I have another, medyo Pero controversial? good point Meron yun. din ako Ano isa kung Arneo tayo, hindi tayo mag-epal. Ang sabi ni David Ako na Nye, naman ang ako na naman ang What was that? Pero ito, we have another controversial na medyo take din dun sa buong issue. Go, bro, go. Ito kasi, for for kahit tignan mo yung statements ni Sara laban dito kala Romualdez, parating merong red tagging pa rin. So, yung issue ng red tagging pa rin. Pero sa akin kasi, when I take on that whole issue, nasa space tayo ngayon na the armed component, yung armed movement is on a decline. Pababa na, pakunti na yung mga barangay, pakunti na yung mga ano. So, syempre, siguro sa audience ni Richard, baka merong mga kukonta sa akin or ano sa akin. Pero patapos na eh. Troll nyo na. I always say doon sa vlogs ko, na yung armed side nung buong conflict na yon, nung buong, yung NPA and all that, there's a chance that the whole armed side will end by that end of BBM's term. So this is an opportunity then for the progressives or yung mga nasa left or yung mga nasa kung anumang makabayan block and all that to hindi naman exactly rebrand pero to start over. Recalibrate ng konti, no? Recalibrate kasi for the longest time yung mga tinatawag nilang red tagging, tinatawag nilang is yun ang ginagamit. Right. Yun din yung it's something din na din yung ibang tao. Meron ding pero in a way ginagawa nila partly dahil sila yung nangunguna dito sa atake sa Congress sa mga Duterte. Pero at the same time, kung alam mo yung nangyayari sa Communist Party of the Philippines, ay meron silang nasa gitna sila ngayon ng purging. Nasa gitna sila ngayon ng tinatawag na Third Rectification Movement. Hindi ko alam. Ibig sabihin, natira pang tao. Meron silang 25 pages na nagpa-purging sila ngayon, no? Na nagbabanatan sila internally. Na yung second... anong basis for that fight? Well, ang tingin nila, some of their members are becoming too reformist, too electoral. Ang tingin nila, some of their members are becoming too pragmatic. Ang tingin nila, some of their members are becoming too dogmatic. So, kung babasahin mo yung pages, 25 pages, medyo magulo. Dahil paliit ka na, tapos nag-aaway-aaway pa kayo. Rectification. Alam mo, ang rectification sa loob ng partito is bloody. No? Bloody purge yan, talagang purge. Hindi yan simpleng ine-expel mo si Richard. Papagalitan mo lang. No? Si Richard mawawala. No? So, ganyan yung awayan dyan. Kaya yung scars nung first at saka second rectification movement, nandyan pa rin. At yan yung nag-cause ng major split kung bakit sila fundamentally humina. Pero ngayon, biro mo ginagawa pa rin. No? So, pero why would they do that? Because gives them a sense of agency over their fate. Kasi feeling na helpless na sila. During a time of political and ideological confusion, fanaticism prevails. So yun ang kanila. We have to be more dogmatic. We have to be more loyal to the ideology. No? Kasi hindi ma-process yung complexity of the situation. Kaya nga nung second split, anong nahati between rejectionists and reaffirmists. Yung reaffirmists, yung nag-reaffirm yung old Maoist principles na isolate the cities by the countryside, protect the people's war, etc. etc. So ngayon, nandun ka na naman. Pero ngayon, nangyayari yan at their weakest. Yung sinasabi nga ni Mark. So hindi natin alam ano mangyayari sa grupo na yan. No? Yung iba ba, mag-shift na talaga sa electoral parliamentary? Yeah. Okay, speaking of progressives, I interviewed Franz Castro, Representative Castro kahapon, no? And she was saying, sabi ko, ba't di kayo nagsama ng ibang grupo? Ba't nag-feel kayo na, sabi, well, she's comfortable with me, di ba? So sabi niya, walang nag-offer eh. Kaya walang nag-offer. And she said in a very sweet way. And she said, kaya gagawin namin yan. Pero she didn't turn down the idea of working with si Larissa, a grand coalition. Ang hirap kasi mag-offer kung hindi malinaw kung ano ka at this point. Hindi mahirap mag-offer kung
nasa gitna ka ng isang rectification movement. Baka madamay pa yung mag-offer. Medyo magulo. But speaking of opposition, anong basa natin so far dun sa strategy ng well, at least sila Risa and all, di ba? Tinitirang administration on inflation, yung nung PSA at saka NEDA assessment ng poverty threshold. Ronald, what is your read that? And I'll go to Mark. Well, maganda naman dahil nanggaling sila dun sa very marginal sila, nag-iisa, dalawa lang sila sa Senado, di ba? So, coming from there, medyo successful. Nagme-mainstreaming sila. Right. Pero at the same time, kailangan mo i-assess, itong mga issues ba na ito, na-exhaust mo na? Halimbawa, yung last hearing kay Alice Go, wala ka na mapiga eh. So, anong level ka na pupunta? Oo nga, medyo na-juice out na, Baka magmukhang kompa siya, magmukhang martir. Mukhang bugbog sarado masyado. Yung Cassandra Ong issue, no? Baka packaging niya, girl next door, kawawa naman, no? Nakita na nga itong So, saan mo dadali niya? Kailangan huwag kang mahulog sa trap, no? Nung mga proponents ng mga recidivist elements na yan. No? So, yun yung tingin ko na dapat maging circumspect sila Risa at saka yung ibang progressive na dala-dala ito. No? So, saan mo dadali niyan? Baka ibang level na. I-adjust mo na eh. Tsaka law enforcement na yan. At some point you have to leave it to law. Tapos tama na yung scrutiny, but eventually it has to go down. Ikaw, Mark, sa tingin mo medyo medyo nagiging laos na yung issue na yan, nasobrahan na? Hindi pa naman, pero mukhang malapit na nga. Malapit na, no? So, at saka daming umepal na eh. Daming sumali na sa mga Johnny-come-latelys na medyo sumasali na yung wala naman sa oras and all of that, no? Pero tama naman yung kailangan naman, meron pa rin nagbabantay dun sa mga ibang issues. Just Hindi naman in case, pwedeng iikot lang yung natin dyan sa mga pogo and although important yan, importante din na may nakatutok din dun sa Pero Mark, doon papasok yung mas marami sa yung ginagawa ng Quad. Okay yun, no? Dinidikit-dikit mo. Pogo, drugs, consolidated, no? EJK, no? Etc. Dinidikit mo. Tapos malinaw kung saan papunta. Di ba? So, malinaw ba? Patapos ng hindi, malinaw. September na. Malinaw sa tatay ko. Malinaw mga digong yan. Ay, mukhang, okay, thank you. Speaking of, mukhang, so ito nagpa-poll ako, no? Nagpa-scientific survey ako na naman. Ito naman Hidarian Service. Dami nag-vote, ha? Hindi scientific, pero marami nag-vote. Sabi ko, who is next? Wala akong sinabi. Sabi ko, who is next? Bato, pick. Bato, Harry, Tatay, Sarah without H. Ang nanalo by far. By far. Not even close. Si Harry Parrot. Ay, sorry. Si Harry. So, 50% siya lang, di ba? Hindi. Just today. Just Kinontep siya, no? So, malinaw sa papunta yan. So, paano doon na siya sa Kongreso mag-stay? Yes. For the rest of the Quad? Mag-SMNI na siya. Hinahalikan niya ang mga rehas. At siya ay political detainee. Okay. No? So matutuloy na yung kanyang Pero yung kanyang pinapatawag na uprising, people power, mukhang isang platitong mani pa rin. Kasama. Wait. See, Ronald, if we were gonna do a serious historiographical analysis, kailan na-discover yung human rights at due process at people power ng mga DDS at Davao people? Parang may nauso ngayon sa kanilang due process, no? Since nahuli si Kibuloy. Hindi pa siya presidente. Nag-scale up na ang EJK, kung maalala mo. At yung height niyan, yung first year, nung nagkaroon ng... Andun pa ba kayo eh? May EJK nangyari dito, di ba? Nung after elections? Yeah. O, hindi pa kayo nag-step down. May EJK na dito eh. Naalala ko. Nag-scale up na yun. Nag-scale up na yun. Tapos, nag-scale up yan, yung accomplishment report ng Malacanang noong September 2017. That was just barely a year, no? At 20,000 na yung patay. Grabe, no? 4,000 through legitimate police operations. Ang term nila is parang deaths under investigation, at 16,000 ayun, DOI. That was 20,000. It was called an accomplishment report. Grabe, no? So yung bulto nangyari ng panahon na yan. At alam mo naman, Mark, sino kaalyado pa ng mga Duterte ng panahon na yan? Sino yung mga progresibo na kaalyado, no? Ronald, I'm shocked. Diba? Ronald, I can't absorb. At nag-propose pa nga na isama yung mga NPA dyan sa sa yan, anti-drug operation. Ikaw mag-disappear, Ronald. Baka ma-rectification ka lalo. Mahirap tayo mahanap eh. Mahirap tayo. We hide in plain sight on vlog. Alright, we're gonna wrap this up kasi meron pa kaming gawin very short going around here. Pag-usapan na, medyo mag-TikTok style muna kami. So,
papunta na tayo sa middle part of September. Ronald, do you think impeachment is dead? Do you think ICC is alive? Ano bang prognostication natin for the coming 2 weeks? Kung hindi mangyari... Kasi because Lord De Vera sent me an audio kahapon dun sa backpedal natin, ginawa ng kanta. Backpedal boys. Paki-explain. Sagot natin si Lord De Vera. Hindi ko napanood eh. Meron siyang sinend sa akin. Akala ko, sabi ko, anong link to? Baka troll yan. Hindi, ang sabi ko kasi ay, kung hindi mangyayari ang impeachment next week, after na yan ng midterms. Yun. At after ng midterms, magbabago na yung numero sa Senate. Ngayon kasi 3 to 4 lang ang magdedepensa kay Sara sa Senate for conviction, no? Tsaka iba may kailangan sa gobyerno kasi tatakbo sila. Yes, yung mga Cayetano nasa administrasyon na ngayon, yung mga Villar nasa administrasyon na ngayon. But after, tapos may parating ka na ICC. Pero after the midterms, magbabago ang complexion dahil ang tutok na dyan is 2028. At kung yung kandidato ng administrasyon ay hindi ganun kataas at nasa top 2 pa rin si Sara, magkakaroon ng bagong realignment. At baka mahirapan ka na, kailangan mo ng 8 to 9 sa Senate. Yeah. Ngayon, sigurado ka na makakakuha ka ng enough para i-convict si Sara. Right. Ang problema, you're fighting against time, panahon. At kung nangyari yan, first week of September, doable. Pero ngayon kasi, nangangalahati na September, wala pa. Ang nag-iingay lang si Trillanes. No? At tayo. Oo. So, next week, it's too late. Yeah. Ikaw, Mark, sa tingin mo, at the end of the day, BBM is still BBM in a sense na kulang talaga sa... I mean, yung tatay niya, maraming ginawang masama. We can see the victims. I don't mean it in that way. I mean it in terms of... Kasi, di ba yung sabi ni Waldo Emerson, if you strike at the king, make sure, di ba, you finish the business. Otherwise, kung bumalik yan, yari ka. Yayarihin sila. Regicide. Oo, Mark. Ikaw, Mark, anong... Sa tingin mo, in terms na to? Napanood niyo yung kay Christian Esguerra kagabi? Yung interview kay Hindi ako nanonood ng kabilang channel. Kasi nasa healthy competition mode kami. Ikaw naman, napaka-sensitive naman. Sensitive naman yung talong mo. Joke lang. I said the C-word. Ayun. Ako nga, natipitik pag tumatawid ako sa hindi si Christian. Ang dami ko tinatawiran na channel. Yun yung problema. Nag-comment si Christian naman. Ano sinasabi ni Ronald? Doon sa isang natin, sabi ko, ayan, sinisiraan ka. You were saying, yun. So, kaibigan natin yan si boss. boss. So sa interview kagabi, sinabi ni